Ginoong General, matagumpay na naisagawa ang pagbabantay sa mga daan patungong kampo, ngunit Ano nangyari? May nakasagupa ba kayong mga kalaban? wala naman po sa aming nangyaring masama. Wala din kalaban. Ngunit kung hindi kami nagkakamali, may nakita kaming isang babae sa gitna ng gubat. Isang babae? Siya ba'y isang alipin? Hindi po. Nag-aalangan akong ipahiwati dito sa inyo. Ngunit ang babaeng yon ay nakita namin kumakain ng katawan ng patay nating kalaban. Kulang na ba kayo sa tulog? At kung ano-ano ang nakikita ninyo? Anong babaeng kumakain ang laman ng tao? May tao bang kumakain ang kapwa-tao dito? Ngunit General, hindi lamang po ako ang nakakita. Marami kami. Nakita namin kung paano paghiwalayin ng babaeng yun ang ulo. Alam mo? Kung wala ka ng matinong ulat sa akin, magpapahinga na ako. Alam kong pagod lang kayo. Tawagin niyo ang isang grupo at sila ang magbabantay ngayon sa kampo. Maliwanag? Masusunod, General. Magandang araw sa inyo, mga tagapakinig ng Sityo Pangil. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Leo. Isa ako sa mga avid listeners ninyo at naisipan kong isulat ang liham na ito dahil gusto kong ibahagi ang trahedya ng buhay ng lolo ko noong 20s pa lamang niya. Maraming taon nang nakalipas at akala kong makakalimutan ko na ang kwento niya. Pero nang marinig ko ang mga kwento sa channel na ito, napagdesisyonan kong ibahagi din ang kanyang karanasan sa inyo. Isa akong teacher ng elementary school at ang lolo ko ay matagal nang pumanaw. Isa siyang sundalo noong panahon ng mga Hapon. Matapang at hindi natitinag kaya saludo ako sa kanya. Itatago ko na lang siya sa pangalang Dalisay. Alam kong napakahirap ng kanyang naging karanasan at mas lalong bumigat ito nang may isang pangyayari na nagpabago ng buhay niya noon. Tandang-tanda ko pa ang kislap sa kanyang mga mata habang kinikwento niya ito sa akin hanggang sa pagtulo din ng kanyang luha. Ngayong araw na ito, samahan ninyo akong maglakbay sa nakaraan ng aking lolo. Para mas maramdaman ninyo, ikikwento ko ito na parang ako mismo, si Lolo Dalisay. General Hubert, magandang umaga. Pinatawag daw po ninyo ako. May misyon ako sa iyo. Kailangan mong puntahan ang kampo ng ating mga kalaban. At iulat mo sa akin ang lahat ng mapapansin mo. Ako lamang po, General? Bakit? Hindi mo ba makakaya ng mag-isang misyon? Pari ko namang ipagawa sa iba yan. Hindi po, General. Kaya ko pong misyong binigay nyo. Mabuti kung gano'n. Ngunit, hindi ko din isasakripisyo ang isa sa mga magaling kong sundalo. Kaya't huwag kang mag-alala. Gamitin mo ito pang komunikasyon sa akin. Padadalhan kita ng mga kasamahan natin kung kinakailangan mo. Ibinigay niya sa akin ang isang maliit na radyo. Itinago ko iyon sa aking bulsa at tumingin ulit sa general. Napaayos ako ng tayo ng may kakaiba kong naramdaman sa paraan ng pagmamasid niya sa bawat galaw ko. Maraming salamat, General. May iba pa po ba kayong naisabihin? Wala na. Mari ka na maganda. Ngayong gabi ang mas mainam na pagsasagawa ng misyon. Masusunod, General. Pumunta ako sa silid kung saan nandoon ang mga kagamitan tulad ng baril, granada at marami pang iba. Dinala ko ang lahat ng alam kong kakailanganin at sa gitna ng pag-aayos ko ng mga gamit, biglang pumasok si Adam, ang matalik kong kaibigan sa kampo. Naparito ka, Adam. Narinig ko, ikaw lang ang pumunta sa kampo ng ating mga kalaban ah. Tama. Yun bang dahilan kaya pinuntahan mo ko? Oo. At dahil alam din nating lahat na mapanganib ang paglusob doon ng mag-isa lamang. Walang mangyayaring masama, Adam. At hindi ako lulusob. Magmamasid lang ako. At babalik upang iulat ko ang nakita ko sa General. Ngunit alam mong kahit na ganyan lang ang gagawin mo, parang nagpapakamatay ka na din. Kamasyadong balisa.
Baka nakakalimutan mong ako si Dalisay. At kung tatanggihan kong misyon na to, mas lalong mag-aalala ako kung isa sa inyo ang gagawa. Isa kang tunay na leader, Dalisay. Siguraduhin mong babalik ka dito ng buhay. May radyo akong dala. Kung kinakailangan ko ng tulong, malalaman nyo kay General. Pero Bakit? Anong problema, Adam? wala. Mag-iingat ka, Dalisay. Tumango ako at kinuha ang bag kong puno ng mga bala. Pumunta ulit ako sa opisina kung nasaan ang general. Magalang akong sumaludo sa kanya. Ang tagumpay ng digmaan na ito ay nasa iyong kamay, Dalisay. Mag-iingat ka. Hindi ko kayo bibiguin, General. Bastang tatandaan mo, kung kinakailangan mo ng tulong, gamitin mo ang radyo na yan. Mari din ako makipagkomunikasyon sa'yo. Gamit yan. Masusunod, General. Sa huling pagkakataon, sumaludo ako sa kanya at sinimula ng aking paglalakbay. Papalayo pa lamang ako sa aming kampo, hindi ko alam kung guni-guni ko lamang yun, pero parang nakita ko si Adam na hinahabol ako. Napailing na lamang ako at tinakang daan papunta sa madilim na gubat. Habang naglalakbay ako, may naririnig akong mga kaluskos, ngunit di ako nagpatinag. Ilang sandali pa napatigil ako nang may makita akong anino ng isang tao. Sino yun? May espiya din ba ang mga kalaban sa amin? Aso? Sa ilang buwan kong pagkikipaglaban dito, ngayon lamang ako nakarinig ng ungol ng aso. Nagdala ba ang mga kalaban ng aso? Dahan-dahan akong naglakad papunta sa pinanggagalingan ng kaluskos. Nakahanda na ang aking baril. Dahan-dahan akong umupo at nagtago sa isang malaking puno. Unti-unti dumapo ang liwanag ng buwan sa aso at labis akong nagulat nang nakita na isa itong mabangis na asong kumakain ng katawan ng patay na sundalo. Isang lobo o aso? Hindi ko matukoy kung ano. Pero mabuti na lamang, isa lang palang mabangis na hayop. Teka, parang may kakaiba sa asong yun. Ang mga mata nito, mapupula. Isa ba itong... Totoo ba ang kwento na narinig kina Franco? Hindi pa man ako natatapos magsalita na patingin sa akin ang asong halos naliligo na sa dugo. Ang bibig nito'y puno ng laman loob ng taong kinakain niya. Inilabutan ako sa paraan ng pagtitig nito sa akin. Ikakas ako na sana ang aking baril nang tumalikod ito at naglakad papalayo, dala ang laman loob. Akala ko susugurin ako. Mukhang malapit na ako sa kampo ng kalaban. Kinakailangan kong lumapit pa. At tingnan kung anong inahanda nilang plano para sa susunod na paglusob. Nakapagtataka. Walang mga bantay. Teka, isa pa tong patibong? Dali, Sarge. Paparating na ang iba natin mga kasama. Ito lang tamang oras upang susumi ng kampo ng kalaban. Ngunit, General, may kutob akong patibong lamang nilang. Makinig ka, Dalisay. Ikaw ang pinagkakatiwalaan kong magwawakas ng digmaan laban sa mga hapon. Matagal nang naghihinap ang mga kasama natin. At mga sigilan, wala na tayong dapat sayangin na oras. General, Eh di magtatagal, dadating ang tulong sa'yo, Dalisay. Inaasahan ko na magandang balita mula sa'yo. Mag-ingat ka. General, ngunit, General! Napatingin muli ako sa paligid. Ramdam ko ang malamig kong pawis na tumulo sa aking noo. Ilang sandali pa buong tapang kong inilabas ang baril. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kampo at nang makita ko ng isang sundalong lumabas, agad ko siyang pinaputukan.
Dumagundong sa buong paligid ang ingay kung kaya't ang mga kalaban ay naalerto. Nang marinig ko ang mga yabag na paparating, agad akong nagtago sa likod ng malapit na punong kahoy. Nagsimulang maging magulo ang paligid. Dinig ko ang dagundong ng dibdib ko habang tumitingin sa paligid kung paparating na ang mga kasamahan ko. Nandito! May lumusob sa ating kampo! Hanapin nyo! Libutin nyo ang paligid! Sinasabi ko na nga bang hindi ito magandang plano. Napakarami nila. General, masyadong maraming kalaban. Mukhang hindi itong magandang panahon para sumugod. General, naririnig niyo ba ako? Ayon! May nakita ako sa isang malaking puno! Napaupo ako at pilit na isiniksik ang sarili ko sa kahoy. Nilibot ko ang aking tingin at nakakita ako ng isang mas malaking punong kahoy. Naririnig ko na din ang paglapit ng ibang sundalo sa akin kaya hindi ko na sinayang ang panahon. Tumakbo ako sa puno. Natamaan natin ang kalaban! General! Hindi! Kinakailangan ko tumakas dito. Napahawak ako sa paakong tinamaan ng bala. Naika-ika akong tumakbo at tinahak ang madilim na gubat. Hindi ko na pinansin ang mga matutulis na kahoy na tumutusok sa katawan ko. Napalingon ako sa aking likod at sabay na napayuko nang makitang nakatutok sa akin ang baril ng isang kalaban. Nang hindi niya ako matamaan, kinuha ko ang pagkakataong yun para barilin siya. Tinamaan sa noo at agad na nabawian ng buhay. General, naririnig niyo ba ako? Nasaan ang tutulong sa akin? General! Muli napahiyaw ako nang matamaan ulit ako sa aking kanang braso. Nabitawan ko ang aking baril. Nagsisimula ng mandilim ang aking paningin ngunit pinilit kong makaabot sa isang malaking puno. Ngihina kong pinigil ang dugong dumadaloy sa braso ko. Unti-unti naramdaman ko ang pagbagsak ng katawan ko. Ngunit bago pa man ako mawalan ng malay, nakita ko muli ang asong may pulang mga mata. Nanghihinig ang mga kamay kong itinuro ito, umaasang tutulungan ako bago tuluyang nawalan ako ng ulirat. Dalisay, gumising ka. Inay, Gumising ka, anak. Inay. Aray. Nagising ako at nagulat nang makita ko ang sarili ko sa loob ng isang maliit na kubo. Nakatali ang katawan ko. Nagsimulang mamuo ang kaba sa dibdib ko. Nakuha ba ako ng mga kalaban? Dinala ba nila ako dito para pahirapan at makakuha ng impormasyon sa aming kampo? Gising ka na pala. Isang babae. Siya ba'y isa din sa mga sundalo? Ngunit hindi halata sa kanyang damit at katawan. Anong gagawin mo sa akin? Papatayin? Kukuhanan ng impormasyon? Wala kang makukuha sa akin. Tama ka sa unang tanong mo. Ngunit mali sa pangalawa. Wala akong impormasyon na gustong makuha sa'yo. Papatayin mo ako? Anong akala mo? Niligtas kita sa mga taong pumapatay sa'yo dahil mukha kang kawawa? Niligtas? Ibig sabihin, hindi ka isa sa mga kalaban? Kung hindi, isa ka din ba sa mga inaalipin nila? Alam mo, ikaw ang pinakamaingay na taong nakaharap ko. Tapusin na natin to. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang napakalaking itak. Napaatras ako mula sa aking pagkakaupo hanggang sa maramdaman ko ang matigas na kahoy sa aking likod. Sinubukan ko na ding tanggalin ang tali sa kamay ko. Pwede natin pag-usapan to.
Wala kang makukuha kung papatayin mo ako, pero pwede kitang tulungan para makaalis sa lugar na to at makalaya mula sa pagkakaalipin. May pera ako. Pwede kitang bigyan. Hindi ko kailangan ng pera mo, lalaki. Nanlaki ang mga mata ko nang mabilis siyang lumapit sa akin at idinapat ang itak sa leeg ko. Nagkatitigan kami at doon ko napansin ang nakakaakit niyang ganda. Ang natural niyang kulot na buhok ang mas nagpadagdag ng pagkahumaling ko sa kanya. Gagawin kong lahat. Huwag mo akong patayin. Paano ba yan? Wala akong awa sa mga tao. Sumilay ang nakakaloko niyang ngiti. Tinapatan ko ang titig niya at napatula ako nang makita kong biglang umamo ang tingin niya sa akin. Dahan-dahang bumaba ang itak na nasa liig ko kaya kinuha ko ang pagkakataon na yon upang akitin ang dalaga. Kaya kong ibigay ang lahat ng kagustuhan mo, Binibini. Hindi mo alam ang iyong sinasabi. Unti-unti siyang lumayo sa akin kaya napabuga ako ng hininga na kanina ko pa pinipigilan. Nagtaka ako nang biglang tumalikod siya sa akin at napahawak sa kamay niyang may dalang itak. Parang pinipigilan niya ang sarili. Hindi nagtagal lumabas siya sa kubo. Ito ng pagkakataon ko. Kinakailangan ko makatakas. Ayun, may balisaw. Mabutit hindi niya tinali, pati ang aking mga paa. Lumipas ang ilang minuto, naramdaman ko ang pagkakalag ng tali sa aking kamay. Pinagmasdan ko ang buong kubo. May naramdaman akong kakaiba dito ngunit nawala ito nang may marinig akong kalampag. Ano yun? May kalaban sa labas? Mukhang nanggaling sa harapan ng kubo ang tunog na yon. Paano kung hindi nga kasabwat ng dalaga mga kalaban? Paano kung natuntun nila kami ngayon? Agad akong kumilos, dala ang balisaw. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Bumungad sa akin ang sik ng araw. Nanlaki ang mata ko nang makita ang dalagang nakahandusay sa lupa. Ang mga kamay at dibdib ay puno ng dugo. Binibini, anong nangyari sa'yo? May lumusob ba mga kalaban? Wala naman. Kami lamang nandito. Anong nangyari? Wala din siyang sugat. Saan niya nakuha ang mga dugo na to? Binuhat ko ang dalaga at ipinasok ko sa kubo. Nang masigurado kong maayos na ang kalagayan niya, doon ko lang ulit naalala ang mga parte ng katawan kong natamaan ng bala. Teka, bakit hindi ko nararamdaman ang mga sugat ko? Nakuha na yung mga bala. Siya ba ang may gawa? Ngunit paano? Isa ba siyang doktor o napunta dito dahil sa digmaan? Napakaraming tanong sa utak ko. Ngunit walang makakasagot nito kung hindi siya muna magigising. Teka, kinakailangan ko din makakuha ng impormasyon galing sa mga kasamahan ko. Ngunit wala dito mga kagamitan ko. Hindi ko maaaring iwan na lamang ang sibilyan na to dito. Kinakailangan niya ng tulong upang makalabas sa gubat na to. Ngunit kailangan ko ding mag-ulat sa aming kampo. Mataman kong tinitigan ang dalaga. May kung anong nag-uudyok sa akin na hawiin ang mahaba niyang buhok at punasan ang mukha niyang puno ng dugo. Anong nangyari sa'yo? Nakapagtataka kung bakit napuno ng dugo ang bibig mo. May sakit ka ba? Tuluyan ko ng hinawi ang kanyang buhok kaya't nasilayan ko ang kanyang napakaamong mukha. Hindi ko may kakailang ako'y nabighani sa taglay niyang ganda. Pupunasan ko na sana ang dugo sa kanyang pisngi nang bumukas ang kanyang mga mata at kami nagkatitigan.
Unti-unting lumakas ang tibok ng puso ko. Ang isip ko'y puno ng tanong kung ano itong kakaiba kong nararamdaman. Anong binabalak mo? Hindi kita gagalawin tulad ng iniisip mo. Paanong tulad ng iniisip ko? Nababasa mo bang sinasabi ng utak ko? Hindi. Ang ibig mong sabihin, ayokong isipin na may masama akong intensyon sa'yo. Gusto lang kitang tulungan. Ikaw ang dapat mabahala. Dahil ako ang may masamang binabalak sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Alam kong isa ka lang din sa mga sibilyan na naparito sa gubat para magtago sa mga Hapon. Isa akong sundalo at kaya kitang tulungan na makalabas dito. Dahan-dahan siyang umupo kaya napaatras ako ng kaunti. Nakita ko ang pagkislap ng kanyang mga mata. Hindi nagtagal naramdaman ko ang mabagal na pagdapo ng kanyang kamay sa aking braso. Anong ginagawa mo? Hindi ko gustong makalabas sa gubat na ito. Ito ang tahanan ko. Kung gayon, ang ibig mong sabihin matagal ka nang naninirahan dito at wala nang pamilya mo sa bayan, kaya ayaw mo nang umalis? Kakaiba ka din mag-isip. Ibang-iba sa lahat ng nabihag ko. Ibasa. Mabilis akong napatingin sa kamay niyang pinipisil na ang aking braso. Dahil doon napaatras ako at napaiwas ng tingin sa kanya. Napakagatlabi ako nang maramdaman kong nag-iinit aking katawan. Tumayo ako at dahan-dahan na lumabas. Dinama ko ang lamig ng hangin hanggang unti-unti akong kumalma. Nire-respeto kita, Binibini. At tulad ng sinabi ko, tutulungan kita makalabas sa gubat na to. Maraming magagandang oportunidad sa labas ng gubat. At sinisigurado kong kapag matapos na ang digmaan, hindi ka na matatakot na lumabas. Ang hindi mo alam, matagal nang nasa ilalim ng hukay ang isang paa mo. Tumayo ako at dahan-dahan na lumabas. Dinama ko ang lamig ng hangin hanggang unti-unti akong kumalma. Anong pangalan mo? Ako si Dalisay. Ikaw. Teka, bakit mo na naman hinahawakan ng braso ko? Ang sugat mo. Kanina ko pa tinititigan. Parang kailangan ng palitan ng tela. Paumanhin. Akala ko, Maganda't makising ang iyong katawan. Ngunit hindi yan ang pakay ko. Napatitig muli ako sa kanya. Wala na ang dugo sa kanyang kamay at bibig. Dahan-dahan niyang kinuha ang tela na nakapulupot sa braso ko. Napakunot noo ako nung sandali siyang napatigil bago pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. ikaw, anong pangalan mo? Imakulada. Maraming salamat sa pagsagip mo sa akin sa mga kalaban. Kung hindi mo yata ako nakita, malamang kinakain na ako ng mabangis na aso. Mabangis na aso? Oo. Bago ako sumulong sa kampo ng mga kalaban, may nakita akong nakakatakot na aso. Kumakain ng patay na sundalo. Natatakot ka ba sa asong yan? Natatakot? Hindi nga ako takot na bumaon ang mga balang nakuha mo sa akin. Yung aso pa kaya? Paano kung hindi totoong aso ang nakita mo? Anong ibig mong sabihin? Wala. Ang ibig mo bang sabihin, paano kung isang lobo ang nakita ko, hindi aso? O kakaibang nilalang? Tulad ng... Nakita ko kung paano siya dahan-dahan na huminto sa kanyang ginagawa sa katumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay halatang naghihintay na sabihin ko ang salita. Gusto niyang marinig. Ano? Anong nilalang pa ba ang dapat kong katakutan sa loob ng gubat?
Aswang. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Ngunit, hindi ako naniniwala sa mga nilalang na ganyan. Walang aswang. Alamat lamang ang mga yan. May naalala akong sinabi ng kasamahan ko na nakakita sila ng aswang. Ngunit hindi naman yung kapanipaniwala. Paano kung totoo? Anong gagawin mo? Kung totoo, abat ano bang ginagawa sa kanila? Alam mo naman na maliban sa nakakatakot nilang itsura, isa din sila sa mga panganib sa mga tao. Aray! Pinipini parang napipisin mo ng sugat ko. Tapos ko ng palitan. Maraming salamat. Teka, may nasabi ba akong mali, Binibini? Anong nangyari? Napailing ako at saka umupo sa malapit na puno. Napatingin ako sa makapal na gubat. Dahil sa dami ng puno halos hindi na masinagan ng araw ang loob nito. Napatingin ulit ako sa kubo kung nasaan si Immaculada. Kinakailangan ko muna magpagaling dito. Hindi ka pa kumakain, di ba? Kumain ka muna. Eto, may kamote ako nakuha. Maraming salamat. Teka, hindi pa to luto. Ako pa bang papaglutuin mo? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Wala. Ikaw, hindi ka ba kakain? Sabayan mo ko. Busog pa ako. Kumain ka na? Anong kinain mo? Patay. Pechay. Petchay? Uy, mukhang masarap yun. Meron pa ba? Kung meron pa, edi sana binigay ko na. Nagtatanong lang naman ako. Sasamahan na lang kita sa pagkain. Para talaga sa iyan. Kaya kumain ka ng maayos. Maraming salamat. Napansin ko kanina. Puno ng dugo ang iyong kamay at bibig. May sakit ka ba? Bakit ka ba nakaandusay sa damuhan kanina? Patapos ngayon, balot na balot ka ng damit. Oo. Mukhang malubha na ang iyong sakit. Kinakailangan mo nang pumunta sa pagamutan. Hindi. Ayoko. Ngunit kung nagsusuka o umuubo ka na ng dugo, malubha na yan. Tutulungan kita. Hindi, Dalisay. Dito lang ako. At ako na nagsasabi sa iyo. Mas mapanganib sa labas ng gubat na to. Immaculada. Alam kong natatakot ka na harapin muli ang magulong komunidad natin. Ngunit pinapangako kong matatapos ng digmaan. Wala nang putukan ng baril o pagmamalupit ng mga dayuhan. Ang sinasabi mong kapayapaan ay malayo pa sa katotohanan. Aminado ako. Ngunit kung palagi kong iisipin na wala ng pag-asa, sino ang sasalo ng kahirapan? Ang mga tao? Naging sundalo ako para protektahan ang mga kababayan ko. Kayo, Hindi mo ako kababayan, Dalisay. kahit saan kang barangay, kababayan. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi mo alam na ang sinasabi mong kababayan ay matagal ka nang nililinlang. Naggulat ako nang bigla siyang tumayo at naluluhang tumitig sa aking mga mata. Naguguluhan kong tinapatan ang mga titig niya. Ang mga mata ko'y puno ng tanong. Bakit? Bakit sa isang taong tulad mo pa ako nahulog? Immaculada, teka! Saan ka pupunta? Mapanganib sa gubat! Nagpatuloy lang siya at hindi ako pinakinggan. Nagmamadali kong binitawan ang kinakain kong kamote at hinabol siya. Ngunit dahil sa sugat sa paa ko, hindi ako nakahabol sa kanya. Pinasok ko ang madilim na gumat. Di alam kung anong nilalang ang maaaring makaharap ko. Immaculada! Immaculada, mapanganib dito! Immaculada! Ha? Yung aso? Immaculada! Nandito yung aso! Baka saktan ka! Lumayo ka! May patalim akong dala. Huwag kang lalapit!
Ngunit parang alam na ng asong ito na wala akong laban dahil sinugod niya ako. Nawalan ako ng balanse at bigla kong naramdaman ang ulo kong tumama sa isang bato. Unti-unting nanlabo ang aking mga mata. Nakatitig na lamang ako sa asong umamo ang mukha bago tuluyan akong nawalan ng malay. Dalisay. Dalisay. Gumising ka na. Immakulada. Dalisay. Salamat at nagising ka na. Nasaan ako? Yung aso. Nandito ka na ulit sa kubo. Natagpuan kitang nakahandusay sa gubat. Patawad. Aray. Huwag ka munang tumayo. Ginamot ko na ang sugat mo sa ulo. Huwag kang humingi ng tawad sa akin. Ako, hindi ko dapat muna inalam kung bakit ayaw na ayaw mo umalis dito. Nagpadalos-dalos ako. Hindi. May mas malalim pang rason. Anong ibig mong sabihin? Nakita ko kung paano siya malungkot na umiling. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang mga kamay. Umupo ako nang hindi inilalayo ang tingin ko sa kanya. Nagtataka ako kung bakit ganito na lamang ang nararamdaman ko, ngunit hindi ko ito mapigilan. Hindi kita pipilitin, Immaculada. Ngunit hindi ako susuko sa pagkumbinsi sa'yo. Kung sasabihin ko na huwag ka nang lalabas ng gubat, gagawin mo. Naguguluhan ako, Immaculada. Ayokong bumalik ka sa iyong kampo. Nag-aalala ka ba dahil sa papalapit na digmaan? Hindi. Ayokong... Anong gagawin ko para hindi ka umalis dito? Pinagmasdan ko ang nagmamakaawa niyang mga mata. Hindi ko alam ang rason kung bakit ayaw niya sa labas ng gubat na ito, lalong dumami ang tanong sa isipan ko. Tungkol saan ang pinangangambahan mo, Immaculada? Hindi ko maaaring sabihin sa iyo. Kung ayos lang, magtatanong sana ako sa'yo kung bakit ka napunta dito. Matagal na ako nakatira dito. Simula nang mamatay ang ina ko. Paumanhin kung natanong ko ang sensitibong kwento ng buhay mo. Hindi, ayos lang. Matagal na yung nangyari. Paano mo ko nahanap? At bakit malapit ka sa kampo ng mga kalaban kung ayaw mong lumabas sa gubat na to? Ha? Napakarami kong tanong, Immaculada. At habang nadadagdagan to, hindi ko alam kung dapat ba kitang pagkatiwalaan. Paumanhin, ngunit gusto ko munang magpahangin. Walang kasamahan mo ang tumulong sa iyo. Napatigil ako sa narinig ko. Una ko sa kanya na ngayon ay nakatungo habang nilalaro ang kanyang daliri. Anong ibig mong sabihin? Wala na akong masasabi pang ibang impormasyon. Patawad. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang braso. Naguguluhan kong hinabol ang kanyang titig. Unti-unting bumibigat ang pakiramdam ko dahil sa konklusyon na namumuo sa utak ko. May alam ka ba tungkol sa nangyari sa akin, Immaculada? Isa ka din ba sa mga kalaban? Bitiwan mo ako, Dalisay. Sabihin mo, ang mga mata mo, Teka, kinakailangan kong umalis. sinusumpong ka ba ulit ang iyong sakit, Immaculada? Hahabulin ko na sana siya nang biglang manakit ang ulo ko. Binalot ng katahimikan ang buong paligid. Isang nakakagilabot na ihip ng hangin ang pumasok sa kubo.
Delikado sa labas. Lalo't gabi na. Saan siya pumunta? Dahan-dahan akong lumabas at pumunta sa pintuan. Nagulantang ako nang may nakita akong anino mula sa malayo na may pulang mga mata. Umusbong ang takot sa aking kalamnan nang bigla itong mawala sa kadiliman. Immaculada! Saan ka nagpunta? Isang ungol ng aso ang aking narinig bago nakita kong may tumalsik na dugo mula sa gubat. Nanlaki ang mga mata ko at agad na pumasok sa kubo at kumuha ng patalim. Sa kabutihang palad nakita ko ang itak na pwede kong magamit. Pumunta ako ulit sa pintuan at halos mapasigaw nang makita ko si Immaculada. Nakatayo doon at napakaamo ng mukha. Bakit ka may dalang itak, Dalisay? Anong problema? Teka, saan ka nagpunta? Nag-alala ako. May isang nilalang dun sa gubat kumakain ng mabangis na hayop. Parang hugis tao. Pumunta ako sa likod ng kubo. Nananakit ang mga mata ko. At ayoko makita mong pamumula nito, kaya umalis muna ako. Ganun ba? Ayos ka lang ba? Wala na bang masakit sa'yo? Wala naman. Kumain ka na ulit. Hindi na ako nakasagot. Pumasok na lamang ako sa kubo at umupo muli para ipagpatuloy ang pagkain. Ngunit hindi pa din mawala sa isipan ko ang nakita ko kanina. Sigurado kang ayos ka na. Oo. Pasensya na. Hindi ko talaga kayang ipakita sa iyong miserable kong mukha. Sa tuwing sinusumpong ako. Tumango ako at napunta sa iba ang aking atensyon. Muli kong naalala ang nilalang na nakita ko kanina. Immaculada, tungkol sa sinasabi mong aswang. Totoo ba sila? Paano mo naman natanong? Kanina yung nakita kong hugis ng asong naging isang tao. Mapula ang mga mata. Oh. At nakakapangilabot ang presensya. Parang totoong isa tong aswang. Baka namaligmata ka lamang. Hindi ko alam kung totoong may aswang. Wala pa akong nakita. Ganun ba? Baka nga. Medyo nananakit din kasi ang ulo ko. Talaga? Ngayon, masakit pa ba? Nakita ko kung paano maging maamo ang kanyang mga mata. Dahan-dahan akong napangiti at mas lumapit sa kanya. Nakakabighani ang iyong ganda. Nang sabihin ko yun, ang inaasahan kong reaksyon ay hindi nangyari. Naging seryoso ang kanyang mukha at lumayo sa akin. Tumayo siya at tumalikod. Ang lahat ng nakikita mo ay hindi totoo, Dalisay. Anong ibig mo sabihin? Kumain ka na. Matutulog na ako. Pumunta siya sa kanyang silid nang hindi ako nililingon. Napakunot noo ako, pilit na pinoproseso ang lahat ng nangyari. Hindi ko na alam kung anong dapat isipin o itanong. Nararamdaman kong unti-unti na akong nawawalan ng tamang pag-iisip. Ano? Paano? Wala akong nakuhang sagot sa dalaga at parang nawala lahat. Saan? Ano ang aking gustong malaman? Napaupo ako sa gilid ng kwarto niya. Unti-unting kumirot ang sugat sa aking ulo. Mahina akong napadaing. Kalaunan hindi ko namalayan. Nakatulog ako. Nagising ako nang may narinig akong sigaw ng isang binata.
Nakabahan akong tumingin sa kwarto ni Immaculada. Sarado ito at hindi ko alam kung nagising din siya. Nagmamadali akong lumabas. Madilim pa din. Napatingin ako sa gubat. Nakakarinig pa din ako ng mga kaluskos na mas lalong nakapagpakaba sa akin. May nakatuntun bang sundalo dito sa amin? Paano kung sila yung mga kalaban? Tulong! Teka, parang kilala kong boses na yun ah. Tulong! Tulungan niyo ako! Nagmamadali akong lumabas at pinuntahan ang pinanggalingan ng boses. Hindi ko na maramdaman ang pananakit ng aking katawan. Gusto ko na lamang mapuntahan ang lalaking yon at makumpirma na tama ang hinala ko. Franco! Dalisay! Anong nangyari sa'yo? Halos mapaatras ako nang makita kong wala na siyang mga paa. Ang kanyang kalahating katawan ay halos maghiwalay na. Naghihina siyang gumapang habang inaabot ang aking mga paa. Aswang! May aswang sa gubat na ito! Ano? Franco, hindi maaari. Gumising ka! Franco! Dahan-dahan siyang umubo ng dugo hanggang nanatili na lamang siyang nakamulat. Nanginginig ang mga kamay kong hinawakan ang pulso niya at nakumpirmang ang kasamahan at kaibigan ko ay patay na. Sinong may gawa? Aswang? Totoo bang may aswang dito? Ang asong yun. Yun ba ang aswang? Naguguluhan kong tinitigan ang kalagayan niya. Kung sang tumulo ang luha ko bago dahan-dahang tiningnan ng kanyang leeg. Kinuha ko ang kwintas niya at isinuot ito sa akin. Mas lalong namuo ang galit sa loob ko. Kung sino man may gawa nito sa'yo, magbabayad siya. Patawarin mo ako, Franco. Ngunit kinakailangan kong... Napatigil ako nang may makita akong anino sa hindi kalayuan. Dahan-dahan akong kumuha ng bato at galit na galit itong tinitigan. Dumagundong ang puso ko nang matamaan ko ang aso bago nagmamadaling tumakbo sa loob ng kubo. Pinahid ko ang mga luha ko habang iniisip si Frano na naiwan ko doon. Hindi. Hindi ito nangyayari. Teka, si Immaculada. Immaculada! Nandiyan ka ba sa kwarto? Ayos ka lang ba? Pinakiramdaman ko ang buong kwarto. Wala akong narinig na kung anong tinig kaya sinubukan kong buksan ang pintuan. Immaculada, buksan mo ang pintuan! Ayos ka lang? Dalisay, bakit? Anong nangyayari? Salamat naman at ligtas ka. Akala ko kung napano ka. Bakit? Anong meron? May nangyari ba? Wala. Bukas na lamang kita kakausapin. Sige, Sige. Teka, bakit? wala ka bang narinig kanina? Nasigaw? O hindi ka ba lumabas? Wala naman. Bakit? Wala. Pasensya na kung nabulabog kong pagtulog mo. Ayos lang. Aray, Ayos ka lang ba? Kung hindi ako nagkakamali, narinig kong ikaw ang dumaing. May nararamdaman ka ba? wala. Wala. Sigurado ka? Sabihan mo lang ako kung kailangan mo ako Immaculada. At kung may maramdaman kang kakaiba sa kwarto mo. Oo, Dalisay. Maraming salamat. Napaupo ulit ako sa gilid ng pintuan. Pilit na pinapalakas ang kalooban ko. Biglang naalala ko si Frano at ang aso na nasa labas.
Papatayin ko ang asong yun. Sa oras na makita ko yun muli. Kinabukasan agad akong tumakbo papunta sa gubat upang hanapin ang katawan ni Frano, ngunit wala na ito doon. Ang tanging naiwan na laman ay ang dugong nakakalat sa damuhan. Peste! Saan dinala ng aswang na yun ang kasamahan ko? Dalisay? Imakulada? Ayos ka lamang ba? Matamlay ka. May nangyari ba sa'yo? Ha? Wala. Aray. May masakit sa'yo? Napatingin ako sa kanyang tagiliran. Hawak niya ito kaya umusbong ang pag-aalala sa puso ko. Gusto mo na bang pumunta tayo sa... Umalis ka na, Dalisay. Anong ibig mo sabihin? Hindi ka na babagay dito. Umalis ka na. Magpakalayo-layo ka na. Huwag ka nang babalik sa kampo. Anong ibig mong sabihin? Tama na, Dalisay. Tama na. Iniligtas na kita ng 2 beses. Kung mahal mo ang buhay mo, sumunod ka sa sinabi Wala ko. akong naiintindihan, Imakulada. Simula nang pumunta ako dito, lahat ng tanong ay nananatili lamang isang tanong. Wala ka nang dapat alamin pa. Sundin mo ang sinabi ko. Magpakalayo-layo ka na. Umalis ka na. Kung gusto mo akong paalisin dito, pues hindi ako aalis kung hindi ka sa akin sasama. Ano? Alam mo bang dahil sa akin, kaya nasa peligro ang buhay mo? Kung ano man yung katotohanan na tinatago mo sa akin, wala akong pakialam, Imakulada. Hindi ako aalis dito nang hindi ka kasama. Nagmamakaawa ko sa'yo, Dalisay. Wala nang panahon. Tumalikod siya at iniwan ako doon na hindi alam kung ano ang gagawin. Bawat hakbang niya papalayo, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Nang papasok na siya sa kubo, tumakbo ako papalapit sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Imakulada, mahal kita. Nahihibang ka na ba? Anong pinagsasasabi mo? Bitiwan mo ako, Dalisay. Simula na makita kita, nang iligtas mo ako. Alam kong nahulog ng loob ko sa'yo. Sinasabi mo lamang yan. Dahil ibang nakikita mo sa totoo, Dalisay. Hindi totoong pagmamahal ang nararamdaman mo. Hindi lamang dahil sa ganda mo, Imakulada. Dahil din sa kabutihan ng puso mo. Ayoko nang iwan kita dito. Dahil nakumpirma ko na totoong may aswang. Hindi ko na narinig ang kanyang pag-iyak. Mabilis niyang hinawi ang kamay kong nakayakap sa kanya at tumingin sa akin ng may galit. Umalis ka na. Kung hindi, ako mismong papatay sa'yo. Imakulada. Nagulat ako nang biglang makita kong naging pula ang kanyang mga mata. Bigla kong naalala ang aso na nakita ko kagabi at ang nananakit niyang tagiliran. Hindi. Nagkakamali lamang ako. Hindi. Ako nga. Tama ka, Dalisay. Isa akong aswang. Napaatras ako nang mas lalong naging mas nakakatakot ang kanyang hitsura. Ikaw? Ikaw ang swang? Oo. At pagod na ako magpanggap pa sa'yo. Ikaw ang pumatay sa kaibigan ko? Tama. At alam mo, sana hinayaan ko na lamang na mangyari ang dapat mangyari. Ano? Gusto mo ba akong patayin? Tulad ng palagi mong sinasabi? Patayin mo ako nang matapos ng paghihirap ko. Imakulada. Nung gabing yon, papatay na sana kita. Kakainin na dapat kita, Dalisay. Ngunit dahil sa pesteng pusong to, nabihag mo ako. Nagustuhan din kita. Kaya hindi kita mapatay. Pero ang pagkakagusto ko sa'yo ang unti-unting pumapatay sa akin. Kaya ito, sige, patayin mo na lang ako. Halos manlambot ang tuhod ko sa nalaman ko. Hindi ko akalain na ang babaeng magugustuhan ko ay isang aswang at ang nilalang na pumatay sa kasamahan ko. Nanikip ang dibdib ko.
naramdaman ko ang unti-unting pagkuyom ng aking kamao. Pinatay mo bang kaibigan ko dahil ginusto mo lamang? Hindi. Tumango-tango ako. Yun lamang ang gusto kong marinig mula sa kanya. Dahan-dahan akong umatras at tumalikod sa kanya. Wala sa sarili akong naglakad at tinahak ang madilim na gubat. Dahan-dahang bumalik sa alaala ko ang kanyang mga ngiti kahit kaunting oras lamang na pagsasama namin. Hindi ko maiwasang maiyak sa sakit na nararamdaman ko. Binuhos ko ang buong sakit na nararamdaman ko sa pagsigaw. Nanatili akong nandoon hanggang sa huminto ang mga luha ko. Naalala kong naiwan ko ang pangkomunikasyon sa kubo. Nagmasid ako sa paligid at patuloy na hinanap ang lagusan. Alala ko ang sinabi ni Immaculada na huwag akong babalik sa kampo. Hindi nagtagal, bigla akong nakakita ng sinag ng araw mula sa malayo. Tumakbo ako para labitan yon at napatigil ako nang makita ko ang aming kampo. Mula sa malayo nakita ko si Adam na nakatayo at nagmamasid. Anong ibig mong sabihin, Immaculada? Bakit hindi ako dapat bumalik dito? Adam? Dalisay! Buhay ka! Lalapit na sana ako sa kanya nang sumenya siyang huminto ako. Napahinto nga ako bago dahan-dahan siyang nagmasid habang lumalapit sa akin. Ang sabi ni General, patay ka na. Hindi. Nakatakas ako nung gabing yon. Paano? Anong ibig mong sabihin? At bakit ako nananatiling nakatago dito? Anong nangyayari? Kinakailangan mong puntahan ng General. Kinakailangan mong iulat sa kanya ang lahat ng nangyari. Nagtaka ako sa kakaiba niyang akto. Parang may gusto siyang ipahiwatig ngunit hindi niya masabi sa akin. Napabuntong hininga ako at sinunod ang kanyang sinabi. Dahan-dahan akong pumunta sa opisina ni General Hubert. Nang malapit na ako makarating, parang may nakita akong figura ng isang dalaga. Immaculada? Umiling ako at nagpatuloy sa pagpunta sa opisina. Nang makarating na ako doon, narinig ko ang kanyang halakhak, mukhang may kinakausap siya sa telepono. Nagawa ko na nga. Oo naman. Sinigurado ko. Sandali lang. Sige. Mari ka na pumasok. General, Dalisay. General, nakatakas ako sa mga kalaban. Akala ko, Hindi po, General. Ang hinala ko, may balak na sumabutahe sa akin. Nandito siya sa kampo. Hindi ko alam kung paano hindi niyo natanggap ang aking mensahe. Nung humihingi ako ng tulong. ano? Halika dito. Maupo ka. Magkwento ka. Nung sumugod ako sa kampo ng mga kalaban, hindi ko sila natalo. Napakadami nila. At muntik na akong mamatay. Mabuti na lamang. May tumulog sa'yo? Sino? Wala. Nakita kong sarili ko na nagising sa gitna ng gubat. Naniraan muna ako doon ng ilang araw bago bumalik dito para magulat sa inyo. Ang ibig kong ipahiwatig ay merong tuso dito sa ating kampo. Kung hindi natin agad siya mahanap, maaaring ang susunod nitong saktan ay ang ibang mga kasamahan. Kumalma ka, Dalisay. Hindi ito ang tamang panahon upang magsisi ng ibang kasamahan. Anong ibig niyong sabihin, General? Wala akong iniutos sa iyong sumugod ka, Dalisay. Naalala mo ba noon?
na ang sabi ko sa'yo, magmasid ka, hindi sumukod. Hindi po kita maintindihan, General. Wala akong ibang naaalala kundi ang boses mo sa kabilang linya. Sinasabi mo bang ginawa ko yon para ilagay ka sa kapamakan? Hindi. Ang ibig kong sabihin, Alam mo ba kung anong klaseng kasalanan ang ginagawa mo ngayon? Ha, Dalisay? Ang mabuti pa't magpahinga ka muna. hindi. May hindi tama sa lahat ng impormasyong nakuha ko. Ang pangkomunikasyon na ibinigay mo sa akin, General. Ikaw lang ang meron nun. Ikaw lang ang may hawak nun. Kaya nakasisiguro kung boses mo ang aking narinig. Sino nga bang tunay na kalaban, General? Ano ang totoo? Napahilamos ako. Naguguluhan na ako sa mga nangyayari. Hindi ko alam kung sino ang dapat paniwalaan o ano ang dapat kong gawin. Naramdaman ko ang paglapit ni General Hubert sa akin at tinapik ang aking balikat. Hindi pa din sumagot sa akin si General Hubert. Lilingon na sana ako sa kanya nang maramdaman ko ang matigas na bagay na tumama sa aking noo na siyang ikinatumba ko. Nanlalabo ang aking paningin na tumingin kay General Hubert na malademonyong natitig sa kalagayan ko. Bakit buhay ka pa? Hindi ba dapat patay ka na? General, Tama ka, Dalisay. Ako ang may gawa ng lahat. Ako ang naglagay ng buhay mo sa panganib, sa kapamakan upang mamatay ka. Hindi ko kailanman maatim na ikaw ang papalit sa akin bilang general. Kaya pinasugod kita doon. Katakala ko, namatay ka na dahil hindi ka pa bumabalik. Ngunit, ang piste, ang kunat mo din, ang tagal mong mamatay. ikaw ang may gawa? Oo! At alam mo ba kung paano ko ginawa? Ang mga taong sumugod sa iyo noon, kakampi ko na ngayon. At isang salita ko lang, susugod na silang lahat dito para patayin kayong lahat. Nakipag-isa kayo sa kalaban? At anong masama doon? Gusto ko nang mas malawak ang nasasakupan ko. Hindi mo alam. Maaaring ginagamit ka lamang nila. Napaubo ako ng dugo dahil sa pagsuntok niya sa aking dibdib. Namilipit ako sa sakit. Naging seryoso muli siya bago pumatong sa akin at paulit-ulit akong sinuntok. Wala akong nagawa kundi harapin ang lahat ng iyon habang iniisip kung ano ang maaari kong magawa. Nang huminto na siya, kinuha ko ang pagkakataong yun para ipunin ang buong lakas ko at itulak siya. Mabilis akong lumabas nang mapaupo siya. At sino kang peste para pagsabihan ako? Ngayong gabi, isasagawa ko ang pagpatay ko sa iyo dahil ikaw ang salot sa lahat ng plano ko. Sa ngayon, ipadadama ko lamang muna sa iyo ang sakit bago ang kamatayan. Tutal, iyan ang matagal mo nang hinahangad. Hindi ka magtatagumpay. Nangangako ako, Hubert. At anong magagawa ng isang tulad mo? Kaya mo pa bang tumayo? Hindi kita mapapatawad, Hubert. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Dalisay! Nasaan si Adam? Paika-ika akong tumakbo at pinuntahan si Adam para sa nabalaan ng humarang sa akin ang isang aso. Immaculada? Anong ginagawa mo dito? Unti-unti siyang nagbago ng anyo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling mapupula pa din. Sinasabi ko na nga bang ikaw din ay isang peste! Napalingon ako kay Hubert na nakatayo. Gulat habang hawak ang patalim. Lumingon ulit ako kay Immaculada at nakitang umaapoy sa galit ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Hubert. Huwag mong sasaktan si Dalisay! Mabilis na tumakbo si Immaculada kay Hubert at kinagat ito sa kamay.
Agad na napahiyaw ang general sa sakit. Agad akong gumalaw at lumapit sa kanila. Hinila ko si Immaculada na ngayon ay puno na ng dugo ang kanyang mga bibig dahil sa pagkagat sa general. Anong ginagawa mo? Bakit ka nandito? Niligtas kita sa lalaking yan. Siyang nananakit sa'yo. Alam ko, ngunit hindi mo dapat. Isa kang swine na nilalang! Ano nangyayari dito? General? Ano nangyari? Bakit ka naliligo ng dugo? Anong ginawa mo, Dalisay? Hindi. Mali ang iniisip mo. Immaculada! Anong... Labis akong nagulat nang malaman na ang dalawa ay pawang matagal nang magkakilala. Nagtatanong ang aking mga matang lumingon kay Immaculada na ngayon ay nag-aalalang nakatingin sa akin. Kilala mo si Immaculada? Si Immaculada ang... Anong tinatanong-tanong mo pa? Hulihin mo ang lalaki yan! Pati ang suwain na babaeng aswang na yan! Immaculada, tumakas ka na. Anong sinasabi mo? Hindi kita pababayaan. Mamamatay ka dito. Sumunod ka sa akin. Wala akong pakialam kung mamatay man ako. Basta't ligtas ka. Hindi. Ayoko. Makinig ka sa akin, Immaculada. Maraming salamat sa lahat ng nagawa mo sa akin. Pagkasabi ko noon, tumakbo ako papunta kay Adam at sinuntok siya. Nagulat siya sa ginawa ko at nagpumiglas sa pagkakahawak ko. Sinipa niya ako kaya dumadaing akong napasalampak sa damuhan at muling tumingin kay Immaculada. Umalis ka na! Lalapit sana sa akin si Immaculada nang makita kong naglabas ng baril si Adam at itinutok ito sa kanya. Agad akong tumakbo para kuhain yun sa kanya. Umalingaw-ngaw sa buong paligid ang putok ng baril. Nang hihina akong tumingin kay Immaculada na lumuluha, hindi alam kung anong gagawin. Umalis ka na, mahal ko. Hulihin ang aswang na yan! Dalisay, hindi ko sinasadya. Anong ginagawa mo dyan? Makakatakas na ang aswang! Bago ako tuluyang mawalan ng malay, nakita kong nag-anyong aso muli si Immaculada at tumakbo papalayo. Nagising ako dahil sa malamig na tubig na bumuhos sa katawan ko. Nanlalabo ang mga mata kong tumingin sa taong nasa harapan ko. General! Mabuti't buhay ka pa. Hindi ka pa maaaring mamatay. Alam kong babalik pa ang aswang na yon para sagipin ka. Hindi na siya babalik. Patayin mo na lamang At ako! sino ang niloloko mo? Mabuti na lamang at hita mo lamang pinatamaan ko ng bala. Sasaya sana ako kung natuluyan ka. Ngunit sabi ko nga, hindi mo pa oras. Anong gagawin mo sa dalaga? Wala siyang kinalaman dito! Anong walang kinalaman? Siya ay parte ng plano ko dahil ang aswang na yon ay anak ko. Anak mo si Immaculada? Oo! At hindi ko alam na isa palang aswang ang kanyang ina. Kaya nung nabuntis siya, inilayo niya si Immaculada sa akin. Pinatira niya sa gubat kung saan hindi ko siya mahanap. Namatay ang kanyang ina sa pagliligtas sa anak namin. Lumipas ang ilang taon. Hindi ko na siya nahanap, ngunit kalaunan din. Nabihag ko ang pistong yon na isa palang walang silbi. Inutusan ko siyang patayin ka kapag hindi ka napatay. Ngunit anong ginawa niya? Pinatay niya ang mga sundalo ko at pati na din ang nag-iisa kong taong anak. Anak? Si Franco? Tama ka. At hindi ko siya mapapatawad sa kanyang ginawa. Pagbabayaran ninyo ang ginawa ninyong dalawa! Andito ka na pala? Adam, ikaw na muna magbantay sa kanya. Siguraduhin mong hindi siya makakalaya. Opo, General. Asahan kita. Ikaw ang isusunod kong kanang kamay. Huwag kang mag-alala. Ang ina mo
ay malayo na sa kritikal na kalagayan. Nanghihina kong tinignan si Adam na nakaupo sa may malayong upuan. Hindi siya makatingin sa akin. Baka sa mukha niya ang galit at pagkalito. Kilala mo si Immaculada. At alam mong gagawin sa akin to ni Hubert? Wala akong ibang magagawa. Nasa ospital ang ina ko. At kailangan ko ng pera. Dahil sa kanya, gumagaling na ngayon ang aking ina. Alam mong kaya ko ding tumulong, Adam. Bakit? Bakit siyang pinili mong kampihan? Matagal na tayong magkaibigan. Tatawad. Ngunit natakot ako sapagkat alam ko may anak siyang aswang. Yun ang ugat kung bakit kumapit ako sa patalim. Si Immaculada, hindi siya masamang aswang. Nakita ko kung paano kumuyom ang kanyang mga kamao at tumingin sa akin. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin saka umupo sa aking harapan. Ang aswang ay mananatiling aswang, Dalisay. Ganun din ba? Sa itinuring kong tunay na kaibigan? Napahilamo siya sa galit na tumayo. Sinabunutan niya ang kanyang sarili at pinilit na pakalmahin ng kanyang sistema. Immaculada! Pagwalan mo ako dito, Adam. Sasaktan siya ni Hubert. Hindi. Hindi ko maaaring gawin yun. Nagmamakaawa ko. Kailangan ako ng babaeng mahal ko. Nahihibang ka na. Nabiyag na ang kaluluwa mo ng aswang na yun. Hindi. Maniwala ka sa akin. Ililigtas ko ang mga kasamahan natin. Bakit? Bakit nasa iyong kwintas si Frano? Sagutin mo ang tanong ko. Bakit nasa liig mo ang kwintas ni Franco? Anong ginawa ninyo sa kanya? Adam, mali ang nasa isip mo. Magpapaliwanag ako. Pakawalan mo muna ako. Hindi ko na alam kung ikaw pa bang kaibigan ko, Dalisay. Patawad, ngunit hindi kita matutulungan. Galit kong pinilit na kumawala sa pagkakatali. Lumayo na sa akin si Adam at inihanda ang kanyang baril. Ang lahat ng sakit na nararamdaman ko ay napawi dahil sa pag-iisip na baka saktan nila si Immaculada. Ano yun? Sinugod na ba tayo ng mga kalaban? Kilala ko ang tunog ng kanilang mga baril. Ang mga kalaban nga. Kinakailangan kong pumunta sa mga kasamahan natin. Pakawalan mo ako, Adam. Huwag kang magtitiwala sa General. Adam! Nagpumiglas ako at pilit na kumakawala sa tali. Mas lalong lumakas ang barilan. Hindi ko na halos marinig ang ungol ng aso dahil sa sobrang galaw ng aking katawan na walan ng balanse ang aking inuupuan. Napadaing ako sa sakit, ngunit nang nakita kong mayroong basag na salamin, hindi na ako ng dalawang isip na gumapang at kuhain yun. Kinakailangan kong iligtas si Immaculada at mga kasamahan ko. Dalisay, Immaculada, anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Naliligo ka ng dugo. wala nang oras sa mga tanong mo. Kinakailangan na nating umalis. Pinutol niya ang tali at bago pa man sila makatayo, umako ang kamay niya at hinila siya para yakapin. Hindi ito ang tamang oras, Dalisay. Akala ko may nangyaring masama sa'yo. Halika na, Dalisay. Umalis na tayo. Gusto kong sabihin na Kukuhanin kong tinaim mo kung hindi ka pakikilos. Napatayo ako sa sinabi niya at lihim na napatawa. Inalalayan niya ako palabas. Maingat kaming umalis sa kampo hanggang sa marating namin ang isang malaking puno. Dito ka lang muna. Baka makita tayo. may isa lang akong tanong sa'yo, Immaculada. Ano? Bakit mo pinatay ang kapatid mo? Dahil binabala kanyang patayin. Alam ko sa simula pa lamang kung ano ang plano ng ama ko. Binabalak na patayin? Ngunit ang alam ko, akala nilang patay na ako bago pa ako mahanap ni Franco. Mali ka. Hindi nahanap ni Franco ang katawan mo kaya hinanap ka niya.
Pinuntahan niya kung nasan ako. Alam kong kung makita ka niya, siyang papatay sa'yo. Aray, May masakit sa'yo? Tinamaan ka ng bala? isa sa binti ko. Patingin. Napasalampak siya sa damuhan kaya agad ko siyang sinalo. Namimilipit siya sa sakit kaya mas lalo akong nangamba. Anong nangyayari? Dadalhin kita sa ospital. Kahinaan ko ang pilak. Kaya ako nagkakaganito. Anong gagawin ko? Tumakas ka na, Dalisay. Papatayin ka nila. Hindi kita iiwan. Gagaling ka. Huwag makinig ka sa akin. Hindi na ako magtatagal. Huwag mong sabihin yan. Dalisay, pakiusap. Papalapit na sila. Naandito lang pala kayo. Nanlilisik ang mga mata kong tumingin kay Hubert. Ngunit bago ko pa man siya masugod, pinupok niya ang baril sa ulo ko sanhi para mawalan ako ng malay. Dalisay! Nagising ako na nakatali ulit. Ngunit ngayon ako'y nakatali na sa isang puno. Nilibot ko ang aking paningin upang hanapin si Immaculada. Nagulat ako nang makita siyang nakatali din, walang malay, malapit sa nagbabagang apoy. Immaculada! Gising ka na pala, Dalisay. Napakawalang hiya mo! Pakawalan mo ako! Pakakawalan ko ang katawan mo kung hindi ka na humihinga. Papatayin kita! Uunahin kong patayin ang minamahal mo. Wag! Ako na lang! Wag siya! Wag! Itigil mo na yan, Hubert! Pinatay mo ang anak ko. Ipararamdam ko sa iyo ang impyerno! Nagmamakaawa ko! Ako na lang, Hubert! Ako na lang ang patayin mo! Huwag kang mag-alala. Ikaw ang isusunod ko. Mula sa malayo nakita ko si Adam na may sugat din sa braso. Nakatingin siya sa akin, parang gusto niya akong tulungan ngunit wala siyang magawa. Mas lalo kong pinipilit na makawala. Ang pilak ay lumulubog na sa kanyang balat. Nakita ko kung unti-unting bumabagsak ang katawan ni Immaculada. Ano? Ngayon mo sabihin na mas makapangyarihan ka sa akin, Dalisay. Ngayon mo ako pakitaan ng lakas mo. Suko na ako! Ikaw nang pinakamalakas! Pakawalan mo lang kami! Napakagandang pakinggan. Inamin mo din na ako ang hari! Tandaan mo, kahit panalo ka, hindi ka titingalain ng mga tao. Hindi ka karespe-respeto, Hubert! Anong sinabi mo? Lumapit siya sa akin at walang awang nilapat ang nagbabagang pilak sa aking dibdib. Napahiyaw ako sa sakit ngunit ang loob ko'y panatag dahil hindi na nasasaktan si Immaculada. Dahan-dahan akong napalingon sa kanya na ngayon ay halos hindi na makamulat. Ako ang pinakamalakas! Ako! General! Mukhang sobra na pamparusa ninyo! Magtigil ka! Sino ka para patigilin ako? Isa ka lamang sa aking mga alipin! Napaatras siya sa sinabi ni Hubert. Nanghihina akong tumingin sa kanya at sinenyasan siyang pakawalan si Immaculada. Nakikita ko sa mga mata niya ang pag-aalangan. Hinawakan ni Hubert ang bagang ko. Ang dapat sa'yo, nililibing na buhay. Sino ka para palitan ako?
Hindi na ako maghahangad ng posisyon mo. Pakawalan mo lang kami. Hindi ganong kadali yon, Dalisay. Dahil hanggang buhay ka pa, may sagabal pa sa buhay ko! Bakit ako? Hindi lang naman ako naghahangad na maging isang general. Bakit? Dahil simula nang dumating ka, walang ibang bukang bibig ang mga nakatataas kundi Dalisay. Dalisay! Ilang taon akong nagpakalipin sa kanila. Ikaw na bago lamang? Makikita ka nila? Ngunit ginagawa ko lamang ang trabaho ko. Bakit mo kasi ginagalingan? Kung hindi ka nagmamagaling, hindi ka hahantong dito. Ngunit mas matimbang ba yun? Kaysa sa pagligtas sa ating bayan na sinasakop ng mga Hapon? Anong ibig mong sabihin, Dalisay? Ang ating general, nakipag-isa sa mga kalaban. General? Tama siya. Ngunit, may magagawa ka din ba? Mas malakas ako sa kampo nila. Mas magiging mataas ang posisyon ko. Ngunit paano ng ating bayan? Paano ng Pilipinas? Kailanman, hindi ako natrato sa tama sa bayang ito. Ang mga magulang ko, pinatay sa kasalanan na hindi naman nila ginawa. Ang kapatid ko, isinama. Ako, nasaksihan ko ang lahat ng yun. Pinaglaban ko, lumaban ako pero kinalikuran ako. Ngunit hindi yan sapat para ibuwis mo ang buhay ng mas maraming tao na walang alam sa naranasan mo. Hindi mo ako naiintindihan, bata. Wala ka sa posisyon para pagsabihan ako. Sa gilid ng aking mata, napakawalan na ni Adam si Immaculada. Napatingin ulit ako kay Hubert na nakangiti na sa akin ng malademonyo. Alam kong bibiguin din ako ng kaibigan mo. Adam! Lipit si Adam sa sakit habang nakahawak sa kanyang tagiliran. Huwag mo nang idamay ang kaibigan ko! Paanong hindi? Sagabal siya sa plano ko. Sa tingin mo, magagawa mo pa mga plano mo, Ama? Nanlaki ang mata ni Hubert nang marinig niyang boses ni Immaculada mula sa kanyang likod. Mabilis na hinawakan ni Immaculada ang kanyang ulo at kinagat yun bago pa man niya makasa ang kanyang baril. Sumirit ang dugo sa bawat sulok ng paligid. Walang awa niyang hinila ang mga laman loob ni Hubert habang ang mga sigaw nito ay unti-unting humina. Patuloy siyang kumain, walang pakundangan hanggang sa tuluyan ng mawalan ng buhay si Hubert. Immaculada? Nang hihina niya akong tinignan at lumapit sa akin. Kinuha niya ang kutsilyo na nasa sahig at pinutol ang tali sa aking kamay. Nang makawala ako, agad ko siyang niyakap. Maraming salamat sa pagligtas sa akin, Immaculada. Immaculada. Masaya ako. Napakasaya akong nailigtas kita, Dalisay. Nanlalamig ka, Immaculada. Anong nangyayari? Nararamdaman ko na ang puso kong naninigas. Hindi. May paraan pa. Dalisay, kailangan mong maintindihan. Hindi tayo para sa isa't isa. Huwag mong sabihin yan. Ikaw lamang ang gusto kong makasama. Gusto ko din, Dalisay. Gustong gusto ko. Hanggang sa punto na kaya kong kumain na lamang ng mabangis na hayop. Maging bagay lang tayong dalawa. Bakit hindi natin gawin? Gagaling ka pa. Hindi na ako. Walang panggamot sa pilak na lasa sa aming dugo. Gustuhin ko man. Mas lalo akong napaiyak nang umubo siya ng maraming dugo.
nanginginig ang mga kamay kong hinawakan ang kanyang pisngi. Ayoko mawala kay Makulada. Alam mo ba, nung unang kitang makita, halos hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Kahit alam kong nakita mo na ako, hindi ako nagtago. Dahil gusto kitang malapitan. Gusto kitang hawakan. Patawarin mo ako, Makulada. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Shh! Huwag kang humingi ng tawad. Wala kang nagawang mali, Dalisay. Bago ako mawala sa mundong ito, gusto kong ikwento sa'yo lahat. Oo. Nakikinig ako. Nang makita kong bala ka ng patayin ng mga kalaban, hindi ako nagdalawang isip na patayin sila. Dinala kita sa kubo. Tulad ng sinabi kong gusto kong hawakan ng kamay mo. Ginawa ko. At alam mo ba, sa ilang taon na akong nakakahawak ng tao, ang kamay mo lang ang nagdala ng init sa aking puso. Ngunit nang nalaman kong hindi mo gusto ang mga aswang, pinilit kong itago ang totoong pagkatao ko. Pinilit kong magtago habang kumakain ako ng tao. Lahat. Para magustuhan mo ako. Nagustuhan kita. Minamahal din kita, Immaculada. Parang musika sa aking tenga. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang malamig na kamay at hinalikan siya sa labi. Ngayon lang ako nagmamakaawa na sana bigyan pa ako ng buhay. Ayokong iwan ka, Dalisay. Ayokong mawala sa piling mo. Immaculada. Baka may paraan pa. Sana. Ngunit wala. Immaculada, huwag mo akong iwan. Ayaw kitang iwanan, Dalisay. Ngunit... mahal na mahal kita. Aking Ginoo. Immaculada. Immaculada. Immaculada! Bumuhos ang luha ko at niyakap siya ng napakahigpit. Ang lahat ng sakit na nararamdaman ko ay lumabas. Hindi. Hindi mo ako iiwan, di ba? Gumising ka, Immaculada. Hindi mo man lamang narinig na mahal din kita. Nakikiusap ako. Huwag mo akong iiwan. Naramdaman ko ang malamig na hangin na pumalibot sa akin. Niyakap ko ang katawan niyang unti-unting lumalamig. Nanatili kaming nandoon hanggang may dumating na tulong. Pagkatapos ng madugong sagupaan, nilibing ang mga katawan ng mga kasamahan kong namatay pati na din si Immaculada. Nakatitig ako sa lupa kung saan siya nilibing. Kung nasan man siya ngayon, Dalisay, naniniwala akong mapayapa ng kaluluwa niya. Sana. Naipadama ko man lamang sa kanyang pagmamahal ko. Naipadama mo ng higit pa sa inaasahan mo, Dalisay. Hindi mo dapat sisihin ang sarili mo. Immaculada. Araw-araw kitang dadalawin dito. Kahit na anong mangyari. Ikaw. At ikaw pa din ang babaeng minamahal ko. Makalipas ang ilang araw, naging maayos na ang pamamalakad sa aming kampo. Nagtagumpay na din kami
sa pagtalo sa mga dayuhan. Muling iwinagayway ang bandera kasabay ng pagpapalipad ng kalapati. Mula sa malayo may nakita akong isang tuta. Katulad ito kay Immaculada. Agad ko yung nilapitan at hinawakan. Napakaamo ng kanyang mukha. Nang umupo ako, agad itong lumapit sa akin na para bang ako ang kanyang amo. Parehong-pareho kayo. Nakangiti kong binuhat ang tuta at dinala sa aming kampo. Naramdaman ko pang dinilaan niya ang kamay ko kaya napatawa ako. Pumasok ako sa opisina at naghihintay na pala doon si Adam. General, oh! May tuta! Saan mo yan nakuha? Binigay ito sa akin ni Immaculada. Parang tulad kay Immaculada. Oo. Ano na palang balita? Ang mga sibilyan ay nagsimula nang bumalik sa kanilang bayan. Pupunta tayo doon. Magbabahagi tayo ng kahit anong pwede nating maitulong sa kanila. Masusunod, General. Huwag mo na akong tawaging general. Pareho pa rin ang dati ang turing ko sa inyo. Mas bagay sa'yo. General Dalisay. Halika na nga. Marami na ang kailangan ng tulong natin. Teka, anong pangalan mo sa tuta? Ima. Sabi ko na, magiging katunog ng pangalan ni Immaculada. Alam mo naman pala eh. Halika na. Tumatawa kaming lumabas. Tulad ng aming misyon, tinulungan namin ng aming kapwa Pilipino. Maraming mga tao ang nababalot pa din sa takot, ngunit ipinakita namin sa kanila na tapos na. Tapos na ang lahat ng paghihirap. At doon nagtatapos ang kwento ng aking lolo, mga kasityo Pangil. Nakapag-asawa siya ng isang dalagang minahal din niya. Alam kong kahit na matagal na itong nangyari sa aking lolo, hindi pa din mawala ang pagmamahal niya kay Immaculada. Ang tuta naman, pagkatapos ng 10 taon, pumanaw na ito. Wala namang pagsisisi si lolo dahil alam niyang panahon na yon ni Ima. At wala siyang sinayang na pagkakataon para ipakita ang pag-aalaga niya sa aso. At yun lamang ang aking kwento. Maraming salamat po sa pakikinig at sana kung anuman ng malungkot ninyong naranasan din noon o nararanasan ngayon, malaya na kayo. Muli, maraming salamat sa pagpili ng aking kwento. Hanggang sa muli, paalam. Nagmamahal, Leo.